Pinasinungalingan ni Department of Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro ang mga hinala at claim ng Chinese Embassy na may nilabag sa Provisional Understanding ang Pilipinas dahil sa umano'y mga konstruksyon sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ito ang ginawang dahilan ng China kaya umano sila lumapit sa barko ng Pilipinas noong July 20, kung saan pinagpapalo ng Chinese Coast Guard ang ilang tauhan ng Philippine Navy na ikinasugat ng ilang sundalong Pilipino. Nilinaw ni DFA Secretary Lazaro na walang anumang undertaking o pangako ang Pilipinas na sinasabing bahagi ng kasunduan hinggil sa pagbabawal sa pagkukumpuni sa ating barko. No, there is no mention of that undertaking in the provisional understanding. Sa inilabas na opisyal na pahayag ng DFA, binigyang diin na ang provisional understanding ay layon lamang na iwasan ang hindi pagkakaunawaan at aksidente sa tuwing may rotation and resupply o remission sa Ayungin Shoal. Giit ng DFA, hindi ito nangangahulugan na humihingi tayo ng permiso sa China o kinikilala ang kanilang jurisdiksyon sa ating katubigan. Malinaw ang posisyon ng Pilipinas. Ang Ayungin Shoal ay bahagi ng Exclusive Economic Zone at Continental Shelf ng bansa base sa UNCLOS at 2016 Arbitral Award. Dahil dito, tanging Pilipinas lamang ang may karapatang magpatayo ng anumang istruktura dito at hindi kailangan ng pahintulot mula sa ibang bansa para maglayag sa lugar. Mariinding itinanggi ng DFA na pinapayagan ng kasunduan ang anumang pag-iinspeksyon o pag-akyat ng mga Chino sa mga sasakyang pangdagat ng Pilipinas. Ang mga aktibidad sa loob ng BRP Sierra Madre ay itinuturing na routine government function at bahagi ng soberanya ng bansa. Samantala, hindi na nakapagpigil si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa mga naratibo ng China sa West Philippine Sea. Kasunod ito ng pahayag ng Chinese Embassy na nag-deploy sila ng tauhan sa Ayungin Shoal dahil may construction umano sa BRP Sierra Madre. Talaga, hindi dapat nila pakialaman yun. No? Pangalawa, wala silang karapatan talaga na nandoon sila. Walang hiya talaga. Hindi na ako dapat magpigil eh. Kasi kailangan na meron ng, galit na ang taong bayan. Hindi na natin pwede itong walisin sa ilalim ng silong. No? Lantaran na to eh. Inuunggoy na tayo eh. Muling iginiit ng kalihim, walang karapatan at walang pakialam ang China sa anumang ginagawa ng Pilipinas sa sarili nitong teritoryo. Binatikos din niya ang Chinese ambassador sa paglabag sa kasunduan na huwag munang isa publiko ang napag-usapan nila ni Pangulong Marcos Jr. noong July 21. I believe there was an agreement to embargo the contents of the conversation, but the Chinese ambassador was the first one to violate that embargo by having that ambush interview right after the talk. And after that, he claims the next day that there was an agreement not to talk about it after he already talked about it. I must call that out. Binigyang diin ng defense chief na paulit-ulit nang sumisira sa pangako ang Beijing tulad noong 1995 sa Mischief Reef na ngayon ay militarisado na. Banta pa niya, bahagi lang ito ng mas malaking estratehiya ng China para kontrolin ang rehiyon at ang Pilipinas. Anya, gumagawa lamang ng kwento ang China upang makapasok sa bansa. Ryan Lacanlale, humahataw sa Balita Ngayon.